Hello. Welcome po mga ka-sports ko. Ayan. Ayan po, no? Sa oras po na ito, tayo po ay magbibigay ng reaction po dito sa isang laro na atin pong napanood dito sa grupo po ng mga Kalingap Keyboys, no? Actually guys, itong video na ito na agi pong napanood ay actually hindi ko pa naman talaga siya napanood. Nakita ko lamang po siya doon sa title na nagkagulo daw po itong mga keyboys po ng Kalingap at pinanood ko po siya ng konti, no? At doon po sa introduction po nila ay nakita ko nga po na nagkakagulo po sila. So hindi ko na po siya tuluyan na pinanood mga kababayan dahil nagkaroon po ako ng konting pagkalungkot, no? Medyo nalungkot po ako dahil alam niyo naman po mga kababayan, ako po ay isa pong hindi lamang po ako subscriber ni Kalingap Rab, kundi ako po ay talagang masugid po na viewers sa kanya pong mga video, no? Umpisa pa po nung pandemic pa, no? Hindi ko po matandaan kung ano pong taon yon na una ko pong hindi ko po siya napanood dito po sa YouTube, kundi ang lagi po naming pinapanood noon habang pandemic ay yung mga video po ni Jessica Soho. At doon nga po sa isang pagkakataon ay naipalabas itong video ni Kalingap Rab. Ito po yung tungkol po doon sa taong grasa na kanila pong natagpuan sa tabing kalsada. Na yung taong ito ay galing po yata, no? Medyo bata pa po siya, no? Binata siya. Nagaling yata ito sa Maynila na nakarating po ng Bicol at hindi po nila alam ng mga magulang kung paano nakarating doon sa Bicol. At dahil nga po medyo may kapansanan po ito sa pag-iisip, naging conclusion po ng iba ay maaring naglakad hanggang sa nakarating po ng Bicol. So napakalayo po kasi ng Bicol, no? At posible rin po na mayroon pong tao na nagdala po nitong taong ito doon po sa Bicol, kaya doon po siya naging taong grasa na natagpuan nga nitong ni Kalingap Rab at ng mga kasama niya. Iwan ko po kung keyboys na po yung kanya pong tawag doon sa mga kasama niya doon sa kanyang pagbablog. So yun po yung umpisa, no, pinanood ko na po at sinusubaybayan ko na po yung mga video ni Kalingap Rab. At ang isa pa po doon kung bakit ko po siya sinubaybayan at yung kanyang mga video ay dahil doon sa ending ng kanyang video ay mayroong nakasulat na to God be the glory. So yun po yung isa sa mga dahilan po talaga kung bakit sinubaybayan ko po siya, kasi ako po ay isa din pong Christian. So doon po ni-research ko po siya kung ano po yung kanya pong pananampalataya. So yun na nga po, tuloy-tuloy pa akong nanood sa mga video niya. So doon ko po nalaman na talagang parehas po yung aming pong pananampalataya. Although na magkaiba po yung pangalan ng aming church, pero yung we are same doctrine, kumbaga, no? Parehas po kaming born again, yung turo po sa amin ay parehas. Kaya doon na po pinanood ko na po yung kanya pong mga video at hanggang sa ang una ko pong sinubaybayan po talaga yung love team ni ni Erica, no? At ni Edo. So parang pandemic pa po yon, no? Doon nga po sumikat itong si Erica at saka si Edo hanggang sa nabuwag yung kanilang love team dahil biglang umayaw ito si Erica sa pagpa-vlog. At doon din po, no, sa kay Joy Diwata. So naumpisahan ko po yon, yung pagbablog doon ni Rab kay Joy Diwata hanggang sa napabahayan, no? Mula po sila talagang sa mga sirang tirahan hanggang sa nabigyan po sila ng pabahay ni Kalingap Rab. So sunod-sunod na po yon, halos alam ko na po yung talagang mga
mga video po ni Kalinga Prab hanggang sa doon kay Dara, doon kay Robin, ayan, napapanood ko po yan. Tapos dumating kay Melka, din kay Carla at kay Rosan, ayan. Itong si Rosan, na ang alam ko po, si Edo po yung nakakita nito kay Rosan sa tabing daan na nagtitinda ng walis, no? So ito po yata ang unang na-scout ni Edo mula nang sila ay nagkahiwalay ni Erika, no? Itong si Rosan, no? So nasubaybayan ko rin po itong istorya ni Rosan, yung buhay nila na sila ay doon sa tabing dagat hanggang sa napabahayan din, no? Ay Beyonce, yan. At ang naging love team naman ni Beyonce ay si Edo, at dito po sumikat ng husto si Beyonce, no? Talagang sinubaybayan ko din po ang love team na ito, no? Marami po ang kinilig dito. Itong si Beyonce talagang masabi po natin na talagang qualified po siya na maging beneficiary ni Kalinga Prab, dahil nakita ko rin naman po yung kanya pong yung kanila pong pamumuhay na talagang napakahirap din po talaga. Tumutulong lang sa kanyang ina sa paglalabada para magkaroon po sila ng kakainin, kumbaga. At yung kanyang tatay ay wala din pong trabaho sa mga panahon na yon dahil nagkakasakit. So yun, pinagpala po dito ng husto si Beyonce at napabahayan po siya, at sa lahat yata ng mga Kalingap Angels na mga beneficiary ni Kalinga Prab, siya po yung pinakamalaking bahay na napagawa, no, o napagawan ni Kalinga Prab, no? 2 story po yung naipagawa po sa kanya, dahil nga po sa dami po ng sponsor, malalaki po yung kanya pong mga sponsor na tumulong po sa kanya. At yun, sunod-sunod na mga love team, talagang inaabangan ko yon, kasama yung misis ko. Tapos doon kay Midit, no, nagka-love team din sila ni Dan, no, at nagkahiwalay din. At ito nga si Dan ay napunta doon kay Joy, at kalaunan ay nagkahiwalay din sila, o nabuwag din yung kanilang love team, no. At hanggang sa yung mga second batch na ng mga Kalingap Angels, katulad nitong si Angelica, naging love team ni Coach, at yung si Bass Girl, yon, nagkaroon din ng love team yon. At kalaunan yata nung isang linggo, nagkahiwalay na rin yung kanilang love team. At saka doon kay Eden, no, ito si Eden, nasa first batch po ito ng Kalingap Angels, pero siya na lang po yata yung sa first batch na hindi pa napabahaya ni Kalinga Prab, dahil nga ang alam ko po noon kung bakit hindi po siya napabahayan kaagad, dahil may nabitawan si Eden noon na salita na para bang ayaw niyang umasa sa yung mga charity na magkaroon siya ng pabahay, no. So gusto niya na sariling sikap niya na magkaroon sila ng sariling bahay. So doon at medyo tumamla yung pagbablog sa kanya, at yun na nga, hindi siya kaagad na bigyan ng love team, kaya naman ay wala siya mga sponsors, no. At nauna pa sa kanya itong si Milka na pabahayan, at maging yung si Koreana, no. Yung si Koreana, hindi ko matandaan kung anong pangalan hindi naman siya Koreana, mukhang Koreana lang, no. At siya po ay born again Christian din, so napabahayan na rin ni Kalinga Prab. At
ito nga dumating na rin sa kay Mikoy at saka kay Krista at maging kay itong kay Bridget at itong iba pa, so hindi ko na gaano sila kilala dahil medyo hindi na ako gaano rin nakapanood, no? Hindi ko na gaano silang nasubaybayan mula nang nagkaroon ng mga issue dito kay Kalinga Prab, mga chismis. So parang pag ganun kasi medyo mahina din po ako pagdating sa mga ganyang bagay kasi masakit din po sa mga tagang nagsusubscribe o mga nagpapalo o yung mga viewers na masugid na viewers na yung sinusubaybayan mo ay sinisiraan. Kaya minsan no, tinatamad na rin talaga ako manood kasi ayaw ko makabasa rin ng mga negative, no, against dito kay Kalinga Prab, maging itong Kalingap team, no, doon po kay Bal Santos Matubang, no. Doon sa mga issue kay Bal Santos Matubang, no, mukhang hindi pa ako ganong naaapektuhan doon, no, kasi medyo sanay na rin naman doon si Bal Santos Matubang sa mga ganong issue, kaya parang kaya-kaya niyang dalhin. Pero dito pagdating po kasi kay Kalinga Prab, parang ang alam ko masakit talaga sa kanya yung nangyayari sa mga issue na ibinibintang sa kanya. Siyempre kung nasasaktan siya, yung kanyang mga viewers katulad ko ay nasasaktan din. Kaya ayun, medyo lumaylo rin ako kasi ang daming ang issue na mga lumalabas at ang alam ko nga dito sa main channel ni Kalinga Prab halos hindi ko na po nakikita na siya po ay nag-upload at may sarili na po siyang gumawa po siya ng family account, no, na para lang sa pamilya niya yung channel na kung saan ay doon po siya ngayon nag-a-upload. At dito nga po mga kababayan, kung bakit po ako nag-vlog ng ganito, no? Actually ako po ay bago lamang po dito sa channel po na ito dahil ako po talaga ay naibaling ko yung aking pong panunood sa mga sports. Doon nga po nag-umpisa nung SEA Games, no, doon po sa Thailand, no, tagang sinusubaybayan ko po yung mga Pilipino doon na mga athlete po natin, no. So medyo nagkaroon po ako ng idea na mag-vlog tungkol po sa sports. At nung isang araw nga po nagulat po ako ng nag-open po ako na aking pong YouTube ay ito pong Kalingap Tahanan, kasi itong Kalingap Tahanan na channel ay dating po ito dating Kalingap Rab Matubang na channel, no, tapos pinalitan po nila ng Kalingap Tahanan. So nagulat po ako doon po sa kalapong title na nagkagulo sila, no. Parang itong si Mikoy ay nabugbog. So nagulat ako, sabi ko ano ba itong nangyayari na ngayon, no, sa Kalingap, bakit nagkaganito na samantalang ang ganda-ganda po ng kanilang samahan. At yun na nga, no, sayang naman kasi sa dami na nga ng kanilang mga natulungan tapos sila ay nagkagulo. So marami pong umaasa sa kanila na mga natulungan nila, yung mga beneficiary nila na pinapaaral nila, paano kapag sabi ko kapag nabuwag ang grupong ito, so paano na yung mga beneficiary nila na kanila pong tinutulungan, lalong-lalo na itong mga nasa college level na, no, hindi naman po biro yung mga tuition itong mga kanila pong tinutulungan kasi lahat ay ang pagkakalam po lahat nasa private nag-aaral. So talagang kailangan dito yung financial po talaga. Sabi ko, paano na itong mga beneficiary na ito kapag nagkagulo. So
hindi ko po siya talaga pinanood, kundi kunti lang po yung pinanood ko doon po sa umpisa, no? Sa umpisa lang. At kung ano po yung nasa title, no? So yun po kaagad yung aking pong napanood. At yung si Mikoy nga, naka-love team ni Krista, parang siya po yung pinagtulungan. So doon po ay tumigil na po ako sa panonood kasi sabi ko, ano pong nangyari dito sa Kalingap. Kaya sa ngayon po, no, gusto ko po itong panoorin, no, kung ano ba talaga ang nangyari dito sa isyong ito, no. Panoorin ko po ito ay gusto ko pong makasama po kayo para alamin po talaga kung ano po ang nangyari po sa incidenting ito na aking pong nakita dito po sa channel po ng Kalingap Tahanan. So ngayon po mga kaibigan ay samahan nyo po ako na panoorin po ito. Kasi nung ito po, doon po sa umpisa ng video, yung maglalaro po yata sila ng pickle balls. Ayan. So yung larong ito ay wala rin po akong idea kung paano po ito laruin, no? So ito po yung aking pong ito po yung aking pong pinagdudahan na maaring dito po sa larong ito, dito po sila nagkapikunan, kaya po sila nagkagulo hanggang sa itong si Mikoy ay para po siyang nabugbog. At nag-research po ako dito po sa larong ito dahil hindi familiar sa akin ito, yung pickle balls na ito. So nakita ko na parang tennis pala ito, no? Pero yung rakita niya na ginagamit ay pang table tennis, no? Long tennis siya, yung kanyang court, yung court niya ay pang long tennis, pero yung rakita niya na ginagamit dito ay pang table tennis lang. So kakaibang nga siya. Kaya ito na po, no, mga kababayan ko, panoorin po natin para malaman po natin kung bakit nagkagulo itong mga Kalingap boys. Ayan. So guys, ang laro natin ngayon, pickleball. Ngayon, ang laro natin, mahati kayo sa dalawang grupo. Magkakampi kayo, kunwari magkakampi din kayo. Ngayon, ang ma-serve, kung halimbawa ako ang magsiserve, kailangan yung bola tatama dun sa kabila. Parang pa-cross kayo. Hindi pwedeng magbagsak yung bola dun sa katapatan mo kasi wrong house yun. Ang matira ng susunod na matira nun, yung katabi mo na. Kayong dalawa magpapalitan naman kayo. Ngayon, ang sumunod naman, kung sakaling nag-serve na, napalo ng kalaban, ang kailangan mo nang gawin, bumagsak muna yung bola ng tig-isa. Kasi pwede mo na kasi siyang paluin ng once na nag-i-start na yung laro ninyo, pwede mo siyang paluin kahit hindi pa nabounce sa lupa. Pero sa umpisa ng laro, kailangan pag nag-serve ako, mag-bounce muna itong bola doon sa kabila ng isang beses. And then pag tinira naman ng nasa kabila, mag-bounce din yung bola muna dito ng isang beses bago nyo pwede nang paluin nang hindi na nabounce sa lupa. Okay? And then ang sumunod naman, Guys, yung laro na ito pala ay parang iba po siya doon sa long tennis. Kasi sa tennis po kasi, bago po siya paluin, ay kailangan ay tumama na siya sa lupa, no? Doon pa lang siya mapapalo, pabalik. Pero dito pala, ang pwede lang palo dito na naka-bounce sa lupa kapag yung nagsiserve. Sa time na nagsiserve yung kalaban, no? Pero pagbalik mo, halimbawa yung ibinalik mo yung bola, so pwede niya nang paluin pabalik sa'yo kahit na ito ay hindi pa tumama sa floor o sa lupa, no? So yun po yung pagkakaiba nila sa tennis, no? Sa long tennis. naman sa mga lines, bawal lang pag lumampas dito sa white lines na yun sa magkabilang gilid, out na yun. Saka dito, out na yun. Ang last natin, kitchen, itong nakikita nyo yung gray na yan,
Once na nagsisimula na yung laro, bawal kayong tumungtong dyan sa gray na yan. Maliban lang kapag yung bola nag-bounce sa loob, pwede na kayong pumasok para paluin yung bola. Pero hanggat hindi na-bounce yung bola dyan sa loob ng gray na yan, hindi kayo pwedeng pumasok dyan. Okay? And yung last, sa score system natin sa scoring, kunwari kayong dalawa yung maserve, nasa inyo yung bola. Kayo lang ang pwedeng magpuntos. Kahit na nag-serve kayo, natalo kayo, sila yung nanalo dun sa pag-serve na yun, hindi sila makapuntos. Okay? Kayo naman, puntos lang din kayo kapag nasa inyo yung bola. Kapag kayo ang magsaserve. Okay? Sige, yun lang naman, ganun lang naman kasimple. Sa pag-serve, kailangan yung pag-serve yung bola, papunta dun sa kabila, sa kalaban. Ganito. Ganun pa-X lang. Hindi siya pwedeng pumunta dito sa tapat ninyo. Yun lang. Madali lang naman yun. Yun. Ganon. Okay lang yun, okay lang yun. Dapat papunta doon sa kabila. Next. Krista. Krista, try mo. Try mo, Krista. Si Krista, parang magaling si Krista eh. Sige. Yun. Okay lang yun, okay lang yun. Aja. Sinubaybayan ko din itong batang ito, no? Simula doon sa nag-aalaga pa ito ng baboy, ng mga biik na talagang walang kaarte-arte itong batang ito. Kaya naman talagang pinagpala po siya, no? Marami pong mga sponsor na nakuha po siyang sponsor dahil nga sa sobrang bait ng batang ito at magaling din po siya kumanta hanggang siya po ay naipartner kay Mikoy, no? Itong si Mikoy dapat kay Eden ito na gustong i-partner ni Kalinga Prab. Pero ang napili nga ni Mikoy kasi si Mikoy yung pina-decision kung sino talaga yung gusto niya maging kapartner, si Krista ba o si Eden. So si Krista yung napili ni Mikoy, kaya hanggang sa ngayon sila po yung mag-collab team dito. Ayun. Mamaya kukontrolin nyo na yung pagpalo nyo ng bola. Kailangan ma-practice nyo yun yung pag-control. Try mong masyadong medyo mahina lang, hindi naman sobrang lakas. Wait lang bro! Masaan yan? Subukan mong yung paddle mo medyo, yun, parang papunta dun. Papunta dun yung pagpalo. Ayan, sige. Wait lang. Dapat kailangan ko. Galing siya. Yun, ganun. Okay. Okay guys, nakuha nyo naman yung mga ano natin, yung rules sa laro. Konti lang naman siya, pero mabilis niya na may makukuha. Okay? Tara. So yung mga kalingap, mag-start na. So unang maglalaro po ay Jezabel Eguista versus Jessalyn and Jaja. So atin pong umpire, ang 5,000 dito. Oh, referee. Referee, score natin, palabas Daddy Philip. Daddy Philip, alam. Go guys! Walking na kay love. And siya na pa may score. So ito pang first laban natin dito. So first lang, second score. Ang manalo na team may 2,000 pesos. Ay! Bro! 2,000 daw! 2,000 daw bro! Bro! Manalong team may 2,000 pesos. Hey! Yan ito sa Kalinga Prab. So tara guys, let's go. Uy, sisip ko! Guys, umpisa na, no? 0-0 pa ang score. Halos lahat sa kanila rito, yung coach lang yata yung marunong sa larong ito. Ang hirap talaga kapag hindi mo pa alam yung laro, no? Halatang halata talaga na wala mga experience ito. Dahil doon pa lang sa pagpalo ay makita mo na talagang
ngayon lang sila nakahawak o nakapaglaro ng ganito. Yun. Warm up pa lang ito, warm up. Warm up ba ito? Umpisa na. Yan, si Gisaline ba yun? Na? Itong naka-brown. Ito, ayan, saan na yun? Yung Gisaline, guys, ito yata yung inampun din na Kalinga Prab, no? Kinuha sa kanilang bahay at dinala doon sa kay Kuya Bal para makapag-aral po ito. Round 2 na pala. Tapos na pala yung round 1. Ayan, no, si Bridget, no? Ito yung mahilig rumampa, no? Yan si Ido. Itong si Bridget, wala pang love team dito kasi nga, no, naabutan po siya ng hindi muna nagpapa-love team, no? Kasi ang ibang love team nga, no, ay tumigil na. So ito si Bridget ay hindi ko alam kung kanino ila-love team ito kung magkaroon uli ng love team. Dito kasi sa Keyboys parang wala akong nakikita na pwedeng i-partner dito kay Bridget. Kasi alam mo naman yung hitsura nito ni Bridget ay hindi naman siya mahirap sila kung sa mahirap, no? Kasi nakita naman po natin, no, ang bahay po nito talagang sira-sira din, no? Wala nga po silang upuan sa kanilang bahay, nasa lapag lang sila nakaupo. Talagang mahirap din talaga, pero hindi mo po yung kanyang hitsura ay hindi mo makita na anak siya ng mahirap. Akala mo anak siya ng mayaman kasi makinis. Okay, naka 1 point na yung Team A. Ayan, no? Hindi ko alam kung saan sila dito nagkagulo, no, sa part na ito. Tumalbog yata yung bola doon sa taas. Yung driver yun ni Kalinga Prab. Ayan, si Kots. Ba, si Ian. Ala, hindi talaga marunong, no? Lahat first time. Sumubsob. Sumubsob si Bridget. Dinisable natin yung sounds, guy, kasi may tugtog, no? Ma-copyright po tayo sa music. Oo. Ayan. So mamaya i-open po natin yung sound. So nakikita naman po natin yung mga galawan nila sa larong ito, no? So kasi kon lang naman sounds lang din naman yung atin pong inalis, no? So
So nakikita naman po natin yung kanila pong galaw sa kanilang pong paglalaro na ito. The pickleballs. Pickle. Uulitin ko guys, yung kanilang pong rakita na ginagamit pang table tennis ito. Rakita ng table tennis ito. Ano? Parang yun. Kasi yun no. Pero yung court nila, no, medyo maiksi lang siya sa long tennis. Parang court lang siya ng badminton. Ganun lang siya kahaba din. Ayan. Dito sa kantsawan na ito, dito sila nagkapikunan, guys. Oh, hindi pa rin nakaka-score yung Team B. Oh, nakatuna yung ano, Team A. O panalo na yata sila. Dito na sila nanalo. Oh. Masaya naman sila, no? Paano sila nagkapikunan dito? Paano sila nagkagulo? Ah, may final rounds pa. Akala ko panalo na yung Team A doon. Ang inabangan lang naman natin dito guys, yung issue nga po ng kaguluhan dito. No, pinapanood po muna natin talaga yung laro po dito para malaman po talaga natin kung saan ito nagsimula. So hindi naman tayo pwedeng dumiretso kaagad doon na hindi po natin alam kung ano po yung pinagmulan ng gulo. So baka doon sa nagkagulo na, wala nang sound, so pwede na siguro natin wala nang music doon, siguro pwede na natin buksan yung sounds doon, no? Pag nagkagulo na. Pero dito kasi habang sila naglalaro, music lang eh. Wala ka naman ding maririnig na mga busis nila rito. So parang trial and error lang yung kanilang ginagawa dito. Nagpa-practice lang talaga. Kasi nga ay halos silang lahat ay hindi pa marunong humawak ng raketa ng larong ito, no. 'Yon si Mikoy. Si Ian. Itong si Ian, teacher yung asawa nito eh. At alam ko itong si Ian, cum laude ito. At seaman yata ito, pero nag-focus siya dito sa pagbablog. At maring mas malaki yung kanyang kinikita sa pagbablog kaysa magsiman siya. Alam ko seaman ito eh. Oho, nakatatlo na yung Team A, wala pa yung Team B, 0 pa rin. Yan si Ido. Si Mikoy. So ito yung nakita ko sa umpisa ng video na to, na ito yung parang nabugbog. Pinagtulungan.
Hindi ko alam kung umiyak dito si Krista, parang umawat si Krista dito eh. Siyempre, kalab team niya, hindi naman niya pwedeng, oh, ayun na oh. Ayun na, doon na sila doon ang Bihira kayo. Tama na, tama na. Uy, ano yan? Uy, uy, uy. Uy, tama na yan. Uy, tama na yan. Bikunan. Bihira. ayun, biglang nagalit, no? Biglang sinugo dito si Mikoy. Anong nangyari doon? Ba't nagkaganon? Oo, pinagtulungan ba dito si Mikoy o inaawat lang? Oh, yan, kuhan siya, oh. Laro lang yan. Di ko rin alam, nabigla rin lang ako. Nag-off video na nga ako. Muna kayo dyan. Ano ka lang, kuya? Hindi, nagkatok na ako kanina eh. Nalagay ka nga dito, Nel. Huwag ka lang, bro. Tayo na lang dito. May problema, dyan kanina ko eh. Bro, huwag ka lang, bro. Huwag ka lang. Huwag ka lang tayo, bro. Ano? Magkakapalit tayo dito, bro. Bro, magkakapalit tayo dito, bro. Ba't may ganyan? Ba't may ganyan, bro? Hindi kasi kayo alam. Ano? 3, 2, 1. Pambihira naman, oh. Prank pala yun. Grabe naman prank na yun. Seryosong seryoso. Nagkasakitan pa yata, ano? Grabing prank na yun. Ay, buti naman. Akala ko talaga totoo na eh. So, kalungkot po talaga kung ito ay naging totoo, no? Dahil yun na nga, no? Ang Kalingap talaga, marami po silang tinutulungan, marami pong umaasa sa kanila na kapuspalad nating mga kababayan, tapos bigla silang magkagulo, no? At buti na nga lang prank lang pala ito. Talaga naman, no?
So, yun, no? Maraming salamat, no? At prank lang ito at hindi totoo na nagkagulo sila, guys. Nakakatakot. Kala ko ano ako nila sa'yo. Bitawan ako. So, sino kaya yung mga na-prank dito sa kanila? Kasi, kung talagang pinag-usapan nila itong prank na ito, so ibig sabihin, yung lahat ng K-boys dito ay alam, no, na nag-usap-usap sila na ito nga yung gagawin nilang prank. At malamang yung ipaprank nila rito ay itong mga kababaihan dito, yung mga key angels dito ang kanilang ipaprank. So, yun, no, panoorin pa natin. Magaling, magaling. Kasi ano, nag-stretching, nag-team. Kaso nag-aalala ko, gusto baka matagal na kaya nga. Makakalingap, it's a prank. It's a prank, it's a prank po. Bro, may gusto kong i-invite dito. Ano ang sabi mo? Nag-aawat ko. Parang si Krista lang dito sa kababaihan nakakaalam na magpa-prank sila. Dahil parang yung pag-awat pala dito ni Krista ay parang kunwari lang. Nagmumura na si Sen. Hanap naman kayo. Nilalaro na tayo dito. Ano? Ito ano? Just sabi na nais mo kanina. Kala ko po kasi. Ano yan? Ang dami mo. Ano parang katakuan lang talaga. Laro lang. Nangyayagin to. Kasi parang ano gagawin ko kasi. Nagkakaroon ko rin na hindi ko ang bilis na lang. Paano ko tumatawag ako sa Ikaw ano? Legit na nais mo kanina na. alam ko po nung pinaprank lang. Tapos sabi ko sa alam ko, sabi nila gano'n. Hindi ko rin talaga ito. Bago maganda ko. Wala rin sa'yo. Bago lang sa kanya. Hindi ko sa makakitan eh. Baka madaganan ka. Pero wala ka pa po. Ikaw Krista, grabe si Krista. To the rescue. Kaya ako ay. Kasi parang nung una, inaano nila. Parang in-instilan nila. Parang prank ganun. Kasi pag magsabi ko kasi kuya, kuya, tapos sabi ko nga, parang hindi. Tapos yung parang, nag-iipon-ipon sila. Sabi ko, ito kayo, amante ninyo. Tapos nakita ko na si Jezabel. Nakakapit ko sa dibdib. Tapos tulala na, parang natatakot na po siya. Tapos ay, Ano nangyari sa'yo? Bigay na mas madami kanina. Ano yan? Kasama yung parte ng act. Parte ng act pala yun? Kasi tayo may dugo eh. Totoo talaga na talagang nagbugbugan sila kasi nga itong si Mikoy ay sabi nagkaroon pa ng dugo yung kanyang ilong. Ano, so parang totoo talaga, hindi mo masabi talaga na prank lang ito, no? So maganda yung kanilang pagkagawa dito. Marami silang nadali rito sa prank na ito. So isa na po tayo dito. Gumamit tayo ng perse. Gumamit tayo sa talaga? Grabe na bigla ako doon sa dalawa. Mga kalinga, pasensya na. Hindi po talaga ito yung nasa isip ko. Kasali sa ako. Akala ko talaga bro, light lang.
Light lang na mag-aaway. Ikaw nagsabi ko pa, gusto mo may dugo. Oh, tinupad namin. Grabe kayo. Pero meron pa. Grabe yung pagkakita ko may dugo. Kaya ako rin ng medics so yan. Ay, grabe yung effort niya yan. Okay na, kiss mo na, kiss na. Ikaw lang, lakas ka pala. Ilang tao. Pero parang may totoong may galit siya, may tama ka eh. Tungan yan sa accessories yan. Parang napaniwala talaga kasi dito sa galaw ni Mikoy parang parang hindi pangkaraniwan na galaw, talagang iisipin mo talaga galit na galit siya, gusto niya talagang gumante, no? Kaya talagang nakumbinsi ako, no, sa una na talagang hindi ito prank o talagang totoo na magbubugbugan sila dito. Ibig sabihin mo, tibang silang dalawa po, lilinawin na natin, wala po silang wala po. Bro, magkakabalit kami lahat dito. Hindi ako kasama nila. Baka na itong dalawa. Susunod pa sila naman pag-aawahan natin. Hindi kasi, alam niyo naman po mga kalingap na yung mga comments sa kalingap tahanan, pinag-aaway kami dalawa. Pinagko-compare kami dalawa. Kaya Pero tinatawa guys, na namin. Joke lang. Pero, Para sa akin si Ian talaga. Hindi. Joke lang. Sa akin, wala tama na. Joke lang yun. Ano po mga kalingap? Magkakabadit po kami dito. Isang grupo lang po kami. So yung dalawa pong grupo na pagkahatian para po mas mapalawak yung pagtulong. Hindi po para mahati yung suporta, kundi para mapalawak yung pagtulong, mas lumakas, mas marami tayong matulungan, mas mapalakas yung pwersa ng team natin. At mga kapatid na po natin sa lahat po mga kalingap. kapatid po talaga kami. Off-cam guys, di nyo alam po ano mga pinagkakagawa namin. Pero yun, mas mahigit pa sa sa magkakaibigan. Siyempre magkakapatid po talaga ang kalinga namin. Ito guys, ito pala yung naging usapan nila. So hindi lang muna nila pala pinakita, no? Dito sa kanilang video, ito talagang nag-uusap pala talaga sila rito. Panoorin po natin. Kapit kayo bro, baka marinig bro. Marinig nila bro. Kasi po mga kalingap, ipaparang natin ang kanyang angel. Hindi tayo magaling dyan eh. Hindi tayo magaling dyan eh. Hindi ko ginagawa yan kasi first time natin itong gawin. Oo. Ayoko gawin yan kasi baka may masaktan eh. Bro, kakaiba to. Sige bro, sabihin mo bro kung ano gagawin natin. Actually, syempre dahil Team Ian and Team Dalugan maglalaban. Wag yung basta normal lang bro. Gawin natin pag-awayin natin bro yung team. Mag-aaway! Tatawagin natin tong... Sorry lang bro. Sorry, pasensya na lang. Pag-aawayin natin. Sino sa'yo? Ikaw na, pili ka muna. Meron na sa ako sa team ko, meron na. Ang panglaban ko sa team ko, syempre malaking katawan. Nagbo-boxing to si Kuya Nel. Ako naman bro, ang panlaban ko naman, syempre, yung pinakapogi sa amin, si Mikoy. J-Brad? Si Jay, paano hindi malaki katawan mo? Malaki lang yung ano. Di ba bro? Iba yung subo. Di actually bro, medyo challenging to kasi ang hirap mag-away dito sa pickleball. Paano ka mag-away dito, di ba? Walang body contact. Siguro ano sa scoring. Sa scoring. Dinadayo mo kami ah! Ba't bakit dinadayo mo? Naman, no, paano sila mag-aaway sa ganong laro, yung pickleball na yon, halos lahat nga sila, hindi naman sila marurunong pa. At saka walang pisikalan doon, no? Walang body contact. So malabo na talagang yun ang dahilan ng kanilang pag-aaway. Pero sabi nga dito sa ni Ian, sa scoring na palalabasin nila na sila ay nadaya, no? O yung kabilang side o kabilang panig nadaya at doon may nag-react at nagalit. So doon na nag-umpisa na yung kaguluhan. So yun, ang galing ng kanila pong ginawa po dito na prank, no. So ako ay isa po sa na-prank po dito sa video na ito, no. At salamat na lang po talaga na hindi po totoo, dahil kung ito po ay nagkataon na naging totoo ay isa po ako sa mga nalulungkot, dahil ito nga pong kalingap ay isa
isa sa mga paborito ko pong panoorin dahil na-impress po ako sa kanila pong ginagawa na pagtulong sa mga mahirap po nating mga kababayan, no? At kahit na maraming mga isyo, binabato sila, no? Dahil marahil sa inggit, no, hindi sila nakakatulong sa kapwa, pero itong si Kalinga Prab ay talagang nagsisikap para matulungan yung mga kapuspalad ng mga kababayan natin. Ay ayun, kinakainggitan po siya, kaya ayun, maraming issue na ibinabato, pero dahil nga itong si Kalinga Prab ay siya po ay isang Christian, born again Christian, so nandoon yung tinatawag natin na bunga ng banal na espiritu, na yung kahinahunan, no? Kaya hindi po siya natitinag, kundi siya po ay medyo umiwas na lang muna, no, sa mga isyong ito, at para nga makaiwas sa isyong ito. Kaya yun po siguro yung dahilan kung bakit po siya ay gumawa ng panibagong channel na para lamang po sa pamilya niya, para doon muna siya mag-concentrate sa kanyang pamilya kaysa dito na itutuloy niya itong yung kanyang main channel, kasi ito hindi naman niya main channel ito yung Kalinga yung Rab Matubang dati ito na channel na ito, na ngayon ay binago nila Kalingap Tahanan, no? Pangalawang channel niya lang po ito. At yung nagmamanage na nga nito ay itong si Kalingap Ian at saka itong ito sila, yung mga K-boys, pero yung pinaka leader yata nila dito sa channel na ito ay si Kalingap Ian, no? So yun po, no, mga kababayan ko, no, at ako po ay hindi po nalulungkot na kasi habang pinapanood ko po ito ay iniisip ko po na talagang ano ba, malulungkot ba ako o ano, kasi wala talaga, yung sa umpisa pa lang talagang parang totoong-totoo na nangyari kasi mayroon din naman po silang dito sa mga video na ito dito sa Kalingap Tahanan na sa umpisa ay yun na yung talagang resulta doon sa katapusan ng kanilang video. Nung katulad halimbawa nung paghihiwalay ng mga yung mga ilang love team nila, no, sa umpisa pa lang ay pinapakita na nila hanggang sa katapusan, yun nga yung nangyari. Kaya dito sa bidyong ito hindi ko inaasahan na mababaliktad pala, no, na kung ano yung pinakita doon sa umpisa ng video ay maiiba pala. So yung pala ay prank lang. Kaya dito medyo natuwa po tayo dito dahil hindi pala ito totoo na nangyari. So maraming salamat po mga kababayan ko sa inyo pong pagsama sa akin sa panonood ng bidyong ito. So bago po tayo maghiwa-hiwalay, bago po ninyo lisanin ang channel na ito, sana po ay huwag nyo pong kaligtaan na i-like at i-subscribe po itong ating munting channel. So bago pa lamang po itong channel na ito, at sana po ay i-click na po yung subscribe button dyan at maging yung notification bell para kapag ako po ay nakagawa ng panibagong video ay ma-notify po kaagad kayo mga kababayan ko. Maraming salamat po sa lahat na nanood po ng bidyong ito. God bless us all po.